Yawarap sa inyo dyan mga tol. Tara pag-usapan po natin itong banat na naman ni Banat Bay guys. Matapos po ang ilang panahon nang siya po ay nakaharap po si Yusek Claire. Sabi nga po sunog sa tapatan po na yun, debate po na yun. Sapagkat lumalabas nga po na ang kanyang mga ibinablog according to his own opinion lamang. But pag dinideliver niya ito ay tila yun na po yung katotohanan. Yun po yung naging kanilang paksa sa kanilang pagtatapat. Pero eto ulit guys, no, gumagawa po ulit ng komento ng panayam, pahayag ito against sa kasalukuyang pong pangulo ng bansa. Ayaw po natin siyang kontrahin lamang ng ganito, ganyan lang. Gusto natin makita ng mga tao na hindi ito personal, kundi ayaw po natin sa mga nagsasabi ng mga bagay na wala namang basehan. So sa video po na to, pag-usapan natin yung kanyang mga pahayag patungkol po kay BBM Marcos umamin daw sa kapalpakan. So ayan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisaan na natin to. Let's go! Alright mga tol, sa video po na to, no, alam nyo naman po, hindi tayo basta-basta gumagawa ng video para dun sa mga nakakakita na po sa atin sa channel po natin na ito, na munting channel po natin. Hindi naman po ang channel natin gaya po ni Banat Bay na may 1.2 billion, no, na subscriber. Malayong malayo po yan, pero bihira po tayong gumawa ng ganitong komento. Pero nakita ko lamang po ito na iniisip ko na sa kanyang pagharap po sa publiko, sa pagtatapat nila ni Attorney Claire, no, hindi po magiging gaya na po ng dati yung mga video na iniisip ko magkakaroon po ng pag-iisip, sapagkat nakita po roon na yung kanyang mga ginagawang video vlog ayon lamang daw sa kanyang opinion. But here we go again, meron po siya na sinasabi na naman patungkol po sa ating kasalukuyang Pangulo. Ito po'y dapat naiintindihan po natin na okay lang magkomento, magbigay ng kritisismo, basta positibo. Positibong kritisismo. Tama ba yung pagbigkas natin? Positive criticism. Ibig sabihin, pinupunan mo yung mga kakulangan o mali in order to improve, not to destroy. Hindi ibagsak ang kasalukuyan na gobyerno po ng ating bansa. At ito po ang problema sa mga DDS, sa mga Duterte vlogger katulad po ni Banat Bay. Very biased at very against the current administration, which is hindi po magiging maganda. Dapat open po tayo, nasa gitna po tayo, na anyone na nasa posisyon sa gobyerno ay susuportahan natin as long as wala namang mali at tama naman ang ginagawa, no? At kung may mali, punahin natin yung mali. Tama, ituwid yun, pero naniniwala ko hindi naman lahat mali yung ginagawa, especially dito po sa parte po na ito. Ang pinag-uusapan po dito sa part na ito ay yung patungkol doon sa bigas. So tignan natin kung ano yung mga sinabi po ni Banat Bay dito. Kasi dapat tayo hindi magiging pro-government lang, no, kundi susuporta tayo sa gobyerno as long as it is doing their job, yung trabaho na tama. So ngayon sa part na to, tama ba yung ginagawa ni Bongbong? Tingnan natin, play natin. Pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon
bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingang Aba? pangangailangan ng mga Pilipino Parang at hindi. hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga Ala. ito. O, di ba? Tignan po ninyo kung paano siya mag-react. Eh, dapat, di ba, babalance muna natin. Dapat meron kang naman nakikitang kahit kaunting positibo. Di ba? Para hindi ka magmumukhang na may personal lang sa kasalukuyang Pangulo. Kasi tayo, hindi naman tayo pro-BBM. Hindi tayo nagpo-promote ng kahit na sinong politiko. May mga ayaw din ako kung minsan. Especially sa kasalukuyan na administrasyon. But, not everything na makikita ko, sasabihin ko mali. Ito si Banat Bay, tingnan mo, wala na po siyang sinabi na maganda. Ito po ba yung dapat ninyong pakinggan? Sige po, play natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong Hinahanapan daw ng solusyon? O anong sasabihin? Hindi hinahanapan, no? Ano bang magiging pruweba natin? Sila nakakaalam no kung sila yung nagsisinungaling o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. 'Di ba? Ito, dinideclare na naman po niya na parang wala na namang hinagawa, no? 3 taon na kayo naghahanap ng solusyon. Ano nangyari, Mr. President? O hindi pa naman tapos yung kanyang termino, 'di ba? Saka ka magkomento pag tapos na. Wala nang oras. Tama. May oras pa naman eh. Alam nyo yung buzzer beater, 'di ba? Pwede naman eh, 'di ba? Hanggang sa kahuli-huli ang araw, pwedeng may gawin ka. At least you're trying, 'di ba? Ganyan ho ba talaga kayo kahina? Abay, tama. Abay, mahina pala yung nagpapatuloy kang gumawa ng solusyon kahit na parang imposible na. Ako sabi ko po sa inyo, hindi po tayo pro BBM. Pero, 'di ba? Bakit nasasabi ko po yung mga bagay na ito? Kasi una, ayoko po dun sa mga nagsasabi na sila po ay sigurado na sa kanilang mga sinasabi. Bandang huli, yung pala ay ayon lamang sa kanilang opinyon. No? Hindi po yun nakakatuwa na bagay, no? Kung nakukuha o naiintindihan po ninyo yung ibig sabihin po natin dyan. Wait lang Sige. Patuloy po natin i-play. Tama pala talaga yung sinabi ni PRRD. Mahina talaga kayong nilalang, ano? Kasi pambihira naman, oo. 'Di ba? Pro DDS. Kitang-kita naman po natin. Wala nang tamang ginawa ang gobyernong ito para sa kanila. Kung ako nga po ang tatanungin, isang tanungan lang dyan, pro-China ka ba? Yun po yung magiging problema po sa mga ganito. At yan po ang pinakaayoko sa kanila. 'Di ba? Hirap intindihin. Siyempre, pag ano ka na, sarado na yung mata mo. Yun na lang yung gusto mo. Sige, play po natin 3 patuloy. taon kayo nyo palang sasabihin na nako kasi hinahananapan na namin ng solusyon. Dapat tigil na ang politika. Seryoso pa siya sa itsura niya, no? Ang napaka one-sided po niyan. Kasi ang gusto ninyo, pababain na lang eh. 'Di ba? Ang gusto ninyo, mamuno na lang kagad Duterte. Ganun lang naman, 'di ba? Very biased. Pero pag pinag-usapan po natin ang pagiging pro-China, parang tila lahat nagsisitakas, no? Tila lahat na lamang po mananahimik at wag na lang pag-usapan. 'Di ba? Si Marcoleta nagsabi walang WPS. 'Di ba? Tama ba naman 'yon? Hindi na 'yon interest ng Pilipinas. Buti pa yung may-ari ng Google. Meron ng ginawang paraan, nilagay yung WPS. Si Marcoleta ayaw ilagay. Ganun ba? Hindi naman niya siguro ayaw ilagay, pero pinopromote niya na walang WPS noon. Nanahimik siya nung malapit na talaga yung eleksyon. Hindi na po yun napag-usapan ulit. 'Di ba? Kasi makakasira po yun. 'Di ba? Yan po ang problema dito sa mga to. Ano mga kababayan, gusto nyo pa bang ituloy natin itong... Wala akong personal na wala akong personal matter against kay Marcoleta. Pero dun lang, sa sinabi niyang no WPS, kontra po tayo dun. At gaya po nito ni Banat Bay,
kontra po tayo kay Banat Bay pagdating sa pagpapabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Kasi, pag sinabi mo yan sa kasalukuyang administrasyon, Pilipinas po, gobyerno ng Pilipinas ang pinababagsak mo. At ano ang ipopromote mo? Mga pro-China? Ha? Tapos, opinion lang yung mga sinasabi mo? Tama ba yon? Yun yung mahirap po. Kaya, ayaw na ayaw po natin sa mga ganitong klase na mga opinionated na mga tao. Buong video niya kasi nakakairita eh. Naiirita pa po siya. Very personalized. Tama? Very personalan. Hindi, parang ano lang, parang alam mo yung... Ito dapat talaga iniimbestigahan tong mga ganito. Bakit ganito na lamang po sila na tila ang kanilang mga pamamaraan ay iisa, 8 diretso na kontra gobyerno. Kontra administrasyon. Biruin mo, naghahanap na patuloy ng solusyon. 3 years na naghahanap ng solusyon. Maaring sumasakit na yung mata mo na wala ka pa ring madama. Naiinip ka na. Wala kang magawa. Pero at least, siguro naman, 'di ba? Kung hindi ka na against sa gobyerno, ikakatuwa mo yung may awareness sila sa pangangailangan na yon. At talagang hindi mo naman mahahatulang kaagad. Especially, meron pang natitira termino. No, eto tinatapos na eh. Parang gusto mo bumaba na lang dahil wala kang ginagawa. 3 taon ka na dyan, wala ka pang ikaw na ang umupo. Parang ganun eh. Si Banat Bay na po. Mukhang mas alam mo. Tapos yung kaharap mo sa Atty. Claire, opinionated lang pala yung mga vlog mo. Yung parang walang kwentang taong kausap. Tignan mo Presidente mga pananalita. Hindi to ordinaryong tao ha. Hindi to yung barangay captain o kagawad lang. Hindi ko naman sinasabing walang kwentang kausap yung mga yon. Pero dapat yung knowledge mo pangkalahatan eh. Sige na nga, pakinggan na nga natin to kahit nakakabuisit. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have 2 conclusions din sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sa'yo Sawa lang. na sa politika. Hindi, sa'yo Ang lang. mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama Wag mo- na dali, yung dali. pamumulitika ninyo. Don't speak for the Duterte. Sa'yo lang. Ano realization mo? Bakit ka nagsasalita para sa mga Duterte? Sino ka? Kala mo naman. Huwag kang yung sarili mo lang pag-usapan mo. Huwag kang nangingialam sa iba. O, di ba? Pag sila na ang pinag-usapan, takbo na. Bakit kanyo lalabas na po yung mga issue? Especially yung pagiging pro-China at yung mga EJK cases. Yan po ang hindi maikakaila. At yan po ang hindi pinag-uusapan ni Banat Bay, ha? Diba? O, sige. Eh kasi yung mga Duterte, tuloy-tuloy lang eh. Oh, Tuloy-tuloy lang palakas sila saan? ng palakas, ikaw Palakas ng pahinaan palakas pahinaan, saan? tas mandadamay ka ng iba. Okay. Siguro hanggang dito na lamang at wala, pag ako po ay nagagawa ko po, nasusubukan po gumawa ng ganitong bagay. Halimbawa, yung pag-komento, pag-opinion sa ganito pong klase ng pag-uusap, pakiramdam ko po yung bumababa yung kalidad ng ating konversasyon. Conversation. Kasi paano? Yung naririnig po natin, puro paingay. Diba? Puro hanggang doon lamang. Hindi na papag-usapan ng lahat. Dapat talaga itapat siya, itong si Banat Bay, sa kaparehan niya na kontra sa kanyang sinasabi para naku-question din naman. 'Di ba? Kasi para sa akin, 'di ba? Keso ano ka pa? Puro ganito ka, puro ganyan ka. Pagdating po sa administrasyon kasalukuyan, whether sino man po ang umupo, suportahan mo as long as tama. Kung may questionable, questionin mo, magbigay ka ng solusyon, hindi yung ganyang walang hinita sa iyong mga pinagsasabi. Diba? Kasi ang dami mong binabanat, wala ka namang solusyon kundi Duterte. And that's absurd. Yan po ay ideya ng dinastiya. No? Wala nang ibang solusyon, Duterte na lamang. Tama ba yon? Wala pong ganon.
Tapos pro-China. Wala kang makikita ang standing. Sabi niya, 'di ba kanina weak leader to. Walang tinatayuan. Parang gano'n, no? Si Bongbong. Ikaw ba pag kinuwestiyon ka sa pagiging pro-China, anong sasabihin mo? Pag ikaw ba kinuwestiyon sa mga usapin ng EJK, anong isasagot mo? For sure may isasagot ka. Pero yung mga sagot mo, 'di ba? Opinionated. Opinion mo lang, walang basihan. 'Di ba? Hindi natin gusto na magsalita ng anything against sa kung sino man, but pag meron na po tayo nakikita, naririnig na hindi tama, may masasabi po tayo doon. At dapat nga po huwag po kayong mag-idolo ng kahit na sino. Si Bongbong, huwag niyong gawing idolo. O Duterte, huwag kahit na sino, sapagkat Diyos lang ang perpekto. Ang mga tao nag-uupo sa mga tao na may kapintasan. Tapos magko-question kayo sa kung ano-ano. Natural tao ang pinauupo ninyo. Pinamumuno ninyo. Hindi yan perfecto. Meron kayong mako-question dyan. Pero at least, dapat kung yung tama naman na gagawin ng kapwa natin, suportahan na natin yun doon. At isa po sa mali sa mga katulad po ni Banat-Bay at ng mga DDS ay yung pagiging pro-China. Hindi po. Pag doon, ganun ka na po ang isip mo, wala ka na sa katwiran. Diba? Panoorin po ninyo yung ibang video po natin at iba pang mga information sa internet. Hanapin po ninyo bakit against ang China sa straightforward na katwiran, sa makatwiran na pamamalakad. Bakit hindi tamang suportahan pero sinusuportahan po nitong mga gaya po ni Banat-Bay? Kasi pag pro Duterte ka, instant pro China ka. Ganun ba? O sarado na isip, hanggang pro Duterte lang kayo. Hindi po. Dapat hindi po maging ganun. Dapat pro righteousness. Kung ano yung matuwid, doon po tayo sumuporta. At kung ano yung mali, tumutol po tayo. Ipanalangin po natin maging maayos ang gobyerno. At huwag ibagsak ang sino mang tao. Ipanalangin na mangyari po ang nararapat. Hanggang dito na lamang po. Comment down below kung ano masasabi mo sa usapin na ito. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.